Ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya na gawing prioridad ang pagresponde sa mga stranded na mga binahang komunidad at mga evacuees. Ayon sa Pangulo, kailangan paigtingin at palawakin pa ang ongoing clearing and relief operations para siguruhin na walang kababayan natin ang maiiwan sa panahon ng kalamidad. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika, nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Mapagpalang araw, Pilipinas. Sa kabila ng masamang panahon na nararanasan ng buong bansa, patuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagmonitor ng sitwasyon ng ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo at pagbaha. Upang siguraduhin ang kaligtasan at kapakanan ng mga nasalanta, ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya na gawing prioridad ang pagresponde sa mga stranded na mga binahang komunidad at mga evacuees. Ayon sa Pangulo, kailangan paigtingin at palawakin pa ang ongoing clearing and relief operations para siguruhin na walang kababayan natin ang maiiwan sa panahon ng kalamidad. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika, nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Tinitiyak natin na mayroong transportasyon at siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente at lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan, maging sa lahat ng government personnel na itigil ang lahat ng SONA-related preparations at unahin ang pagtulong sa mga komunidad na apektado ng baha. Bunsod ito ng mga ulat na natanggap ng Pangulo na may mga government personnel na nagkakabit ng SONA materials sa halip na asikasuhin ang kalagayan ng taong bayan. Alam po nating lahat na ang utos ng Pangulo ay magtrabaho tayo para sa taong bayan at iyan naman ang ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Kapuri-puri po kayo, pero hindi po ito napapanahon na unahin ito kaysa sa kaligtasan ninyo at kaligtasan ng mga mamamayan. Agarang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na ihinto ang operations ito at sa halip ay ibaling ang atensyon sa immediate response katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Klaro ang gusto ng Pangulo. Ituon ang lahat ng kakayahan at available resources ng gobyerno upang tiyakin na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng apektado ng mga lawakang pag-ulan at pagbaha. At meron po tayong babasahin na announcement at statement po from the Executive Secretary. The President is dismayed by reports that government personnel are putting up SONA-related materials in public areas while many communities are battling heavy flooding. Let me be clear, all SONA-related preparations are hereby ordered immediately suspended. The Department of Public Works and Highways, along with all concerned agencies, must put full attention and exclusive focus on flood response and relief operations. The President's directive is to focus all efforts on ensuring the safety and welfare of the Filipino people, especially during times of crisis. All government agencies are expected to act accordingly.
Ngayong araw ay makakasama natin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbigay ng ulat tungkol sa kani-kanilang operasyon ukol sa bagyo. Makakasama natin si Engineer Christopher Perez, Chief of Weather Forecasting Section ng DOST Pag-asa, para bigyan tayo ng ulat tungkol sa lagay ng panahon na maaasahan natin sa mga susunod na araw. Magandang araw po, Sir Christopher. Okay, unahin muna po natin si... Okay. Nandito naman, unahin muna natin si Secretary Vince Dizon para sa ulat mula sa DOTR tungkol sa mass transportation at commuters. Good afternoon, Sec Vince. Magandang hapon, Yusek Claire. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kasama sa gobyerno. Yes, Sec Vince, ano po yung ulat natin ngayon? Opo, so ano po, ayon sa utos nga rin ng Pangulo, kahapon po dahil sa napakabigat na bugso ng ulan at dahil na rin po sa suspension ng trabaho at ng klase ng lunchtime yesterday, tayo po ay nag-order ng libreng sakay sa lahat ng ating relays, MRT3, LRT1, LRT2, para po maibsan yung hirap ng mga kababayan natin pauwi dahil sa suspension ng trabaho at ng klase. Tayo din po ay nag-utos ng mga iba't ibang asset ng DOTR. Nangunguna na po ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Ports Authority, ang LTO, ang RTFRB. Kasama na rin po ng iba pang mga ahensya, tulad ng Office of the President at ng ating Armed Forces at Kapulisan. Marami pong mga bus at truck na dineploy po natin sa iba't ibang rota sa Metro Manila para po sunduin ang mga na-stranded ng ating mga kababayan. Yung pong mga bus at truck na yon ay tuloy-tuloy natin dineploy ngayong araw dahil po tuloy-tuloy pa rin po ang pagbuhos ng ulan at sa kasalukuyan po ay bumabiyahe po ang ating mga iba't ibang mga truck, iba't ibang mga bus. Lahat po ng asset natin pwedeng ma-deploy, dineploy na po natin. At nagpapasalamat din po tayo sa ibang ahensya tulad ng MMDA, ng Armed Forces of the Philippines, ng PNP, ng Office of the President at lahat po ng iba't ibang ahensya natin na tumutulong dito. Libo-libo na rin po mga kababayan natin ang naiuwi ng safe at naiwas po dito sa napakabigat na buhos ng ulan. So tuloy-tuloy po tayo, Yusek Claire, dito hanggat hindi gumanda ang panahon, tuloy-tuloy po tayo. Ikalawa po, gusto ko din itong i-report, ayon na sa utos ng Pangulo, nagpapasalamat po pala tayo sa MMDA dahil sila po ay nagtumutulong sa atin sa pag-clear ng mga debris natin sa mga drainage. Ang San Miguel Corporation po na in charge sa construction ng MRT7 at sila din po ang gumawa ng Skyway. Dinulog na po nila ang mga panawagan na ayusin itong mga nakakadagdag sa pagbaha dahil sa mga bara, sa mga drainage o sa pagbagsak ng tubig mula sa Skyway. Binibilisan na po nila ang pag-address sa mga problema ito ngayong araw at tuloy-tuloy po yan hanggat ma-address to. So tuloy-tuloy po tayo at ngayon nga po nandito po ako sa mga terminal natin ng bus para naman siguruhin na yung mga bumabiyahe natin mga kababayan papuntang Pizza, lalo na papunta ng norte kung saan mabigat din ang epekto ng bagyo at malakas din ang ulan, safe and sound po sila. So tuloy-tuloy po tayo dito sa DOTR at salamat po sa lahat ng ahensya at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat, Sec Vince. Kasama rin po natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para bigyan tayo ng report sa relief operations and preparations sa mga area na pinaka-naapektuhan ng bagyo. Sec Rex. Magandang hapon, Yusek Claire. Magandang hapon sa inyong lahat. Una, gusto kong sa huli naming talaan, gusto ko i-report na meron na tayong 490,418 na affected families, kung saan ang 14,191,000 families ang ngayon nakatira sa mga iba't ibang evacuation centers natin. Meron tayong tumatakbo na around 500, meron tayong 500 na evacuation centers na nakabukas nationwide.
alin nag-utos ang ating Pangulo na sa ganitong mga panahon siguraduhin na ang ating mga pamilya na apektado ay may sapat na pagkain at walang nagugutom. Sa katunayan, Yusek Claire, as we speak, 92,590 na family food packs na ang na-release ng DSWD mula nagsimula ang Bagyong Krising hanggang sa ngayon na may mga low pressure area. At tuloy-tuloy pa ho tayo. Alam naman natin na ang first line of response ay ang mga local government units, pero alam rin natin na limited ang kanilang mga capacity. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, sinisigurado ng DSWD na ready tayo sumuporta sa ating mga local government units para mabigyan ng tuloy-tuloy na pagkain ng ating mga affected families, lalong-lalo na ang nakatira sa loob ng evacuation center. Bago tumama ang Bagyong Krising, tulad na napaulat last Friday, ang national stockpile natin o ang stockpile ng mga family food packs na nakaimbak sa mahigit kulang-kulang 1,000 na warehouse sa buong bansa ay binibilang natin sa 3 million na family food packs. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-produce. Hindi ibig sabihin na dahil may 3 million na tayo sa bodega, tumigil na tayo. Sa katunayan, ang ating repacking center sa Pasay at sa Cebu, tuloy-tuloy ang production. Nakaka-produce sila ng tig to 20,000 kada araw para masigurado natin na makasunod tayo sa instruction ng ating Pangulo na walang pamilyang Pilipino na apektado ang magugutom. Maraming salamat, Yusek Claire. Maraming salamat, Sec Rex. Nandito rin po si MMDA Chairman Romando Artes para magbigay ng situation report sa flood monitoring at clearing operations sa mga komunidad at lansangan sa naapektado ng baha. Magandang araw po, Chief Artes. Chair Artes. Magandang hapon po, Yusek Claire at sa ating mga tagapanood. As of 11 a.m. Sa buong Kamaynilaan within 24 hours ay mahigit 500 po ang naging pagbaha, incidents ng pagbaha sa iba't ibang areas. As of 11 a.m. naman po, nabawasan na rin po ito ng up to 273 na lamang. Iba't iba po ang degree ng lalim ng tubig. Merong gutter deep at meron din naman pong malalalim. So mahigit 200 naman na po yung humupa or nawalan na ng tubig. Alinsunod po sa kautusan ng ating Pangulo, tayo po ay nag-prepare at walang tigil sa pagtatrabaho para ma-ensure po na handa ang ahensya na tumugon na hamon na dala po nitong ulan ng habagat. Meron po tayong 500 personnel, 6 buses, 2 military trucks, 2 rubber boats at 4 aluminum boats at mahigit 500 personnel po na rescue personnel na nakaantabay at ready for deployment. And as we speak, yung pong aming search and rescue boats at military truck ay papunta po ng Malabon para po tumulong sa paglilikas dahil nagkaroon na po sila ng preemptive evacuation sa mga oras na ito. Tayo po ay nakikipag-coordinate din kay Sec. Vince Dizon regarding po sa libreng sakay kung sakaling mayroon pong may stranded tayong mga kababayan. Kahapon po nag-deploy kami ng mga sasakyan, buses and military trucks para po maitawid yung ating mga kababayan, particularly sa Commonwealth, papunta po ng Fairview. Gusto ko rin po magpasalamat kay Sec. Vince. Agad po siyang tumugon doon sa ating mga concerns regarding po sa Skyway at sa MRT-7 para po mawala yung or mabawasan yung paglalim ng tubig sa ibang areas na naapektuhan po ng construction ng Skyway at MRT-7. Tuloy-tuloy naman po yung mga declogging activities natin. Kanina po, nung humupa ang baha sa may Araneta Avenue, ito po sa Araneta Avenue, nag-iwan po yan ng napakaraming basura sa karsada. Agad po itong nilinis ng MMDA para po madaanan ng maayos ito at kung sakali pong umulan muli at magbaha, hindi na po ito mauwi sa ating mga pangunahing lansangan. Yung ating naman pong 71 pumping stations, lahat po ay gumagana ng full capacity. Yun nga lamang po, medyo nakakabawas po sa efficiency ng ating mga pumping stations. Yung po mga basura, kanina pong umaga, yung sa isa lamang po namin pumping station, ay may nakuha kaming sofa, ref,
at malalaking tipak ng kahoy na mukha pong itinapon sa mga daluyan ng tubig. Ito po mga ganitong klaseng basura ay nakaka-apekto po sa efficiency ng ating mga pumping stations. Kaya po kami, UC Claire, ay nananawagan sa ating mga kababayan na sana po linisin po natin ang ating mga paligid at huwag po tayo magtapon ng basura sa mga daluyan po ng tubig. Yun lamang po, UC Claire, at magandang umaga. Maraming salamat, Chair Artes. At para naman po magbigay ng ulat tungkol sa Nationwide Emergency Response at Public Safety, makakasama natin si OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro. Good afternoon, ASEC Rafi. UC Claire, good morning. Good afternoon po. Kami naman po sa OCD ay naka-red alert ngayon. Buong NDRRMC ay naka-full alert. Kaya lahat po ng mga ahensya ay naka-ready. We have around 15,057 SRR units from the Armed Forces of the Philippines, ang Coast Guard halos 5,000, sa PNP 817, and ang Bureau of Fire Protection natin 26,773 SRR units. Kasama po natin dyan ang ating DPWH na meron pong naka-reading clearing teams, no, na umaabot na 5,706 teams. And then kasama natin sa logistics yung DSWD na tinutulungan natin mapadala ng mas mabilis yung kanilang mga relief items or mga food packs sa mga nangangailangan po. So we are ready to provide air support and transportation support. So meron po tayo naka-standby na 1,600 trucks from the different armed units or uniform services. Kasama na rin dyan yung ating 9 fixed-wing aircrafts and 28 rotary airplanes, helicopters. So naka-ready po kami, naka-activate po ang ating Interagency Coordination Cell dito sa Camp Aguinaldo, at kanina po nag-meeting kasama si Secretary Remulla, at naghahanda tayo ngayon para sa parating na low pressure, no, or nandito na yung habagat na tuloy-tuloy nating nararanasan since Tuesday last week. So kami po ay nakahanda. Yun na po ay tugon sa kautusan ng ating Pangulo na dapat po ready kami, ready tayo at na magbigay tulong at magbigay ng mga ayuda doon sa mga LGUs na nangangailangan po. Maraming salamat, ASEC Rafi. Para naman sa ulat tungkol sa epekto ng bagyo sa irrigation systems at water level sa mga dam, makakasama natin si Ma'am Josephine Salazar, Deputy Administrator ng National Irrigation Administration. Magandang araw po, Ma'am Josephine. Magandang umaga, Claire. Magandang hapon po sa ating lahat. This is the partial report of damages and major dam status report. Sa pangkalahatan po, sa CAR, Region 1, Region 2, Region 3, sa Yupres area, Region 4A, Region 4B, Region 5, and Region 6, a total of 31,172.23 hectares po yung naapektuhan sa atin. And the number of farmers affected is 23,385. For the estimated cost of damages to crop, amount is 339.3 million. Doon naman po sa mga infrastructure natin, ay nagkakahalaga po ng 636 million under level 1, and under level 2 is 229 million, total of 866 million. As to the status of DAP po, ang minomonitor, ang operated po ng NIA na dam ay ang Magat at ang Pantabangan. Sa Magat po, ang kanginang alas 8 ng maga, ang elevation po natin is 184.42. So, nag-increase po tayo ng 0.64, and for Pantabangan 194.11, nag-increase din po tayo ng 0.6 meters. For Angat Dam and San Roque, ito po ay being managed by NPC.
So, nasa normal level pa rin po tayo. Hindi po tayo nag-spill dito sa mga dam na to. Now, for the... Yes, please. For the next slide, please. For the Bustos Dam update, so kanina pong alas 11 ng umaga, ang elevation po ng ating Bustos ay 15.63 meters. So, ang dumadaan pong tubig dito ay ang discharge natin is 308 cms. So, nag-attribute po dito yung pagre-release po ng Ipo Dam kahapon ng around 323.46 meters plus yung mga local flow po natin na nanggagaling sa Bayabas at Matiktik. So, ang pinakamalaking tubig po na dumaan sa atin sa Bustos ay around 460 cms. Next slide, please. So, lahat po ng karamihan po ng ating dam dito sa Region 3 ay nasa spilling level. So, ito po ay ilan lamang sa mga dam natin. Ito po ay ang Gumain Dam sa Florida Blanca. So, ang current level po niya kanina alas 7 ng umaga is 2.3. Ang spilling level lang po natin is 2.1. Next slide, please. For the Tarlac Diversion Dam, ito po ay nasa Tarlac City. So, ang current water level po natin dito ay nasa 6.5. Ang spilling level po natin ay 4.5. Sa atin po sa NIA, lahat po ng mga protocol natin ay sinusunod natin. Before po the onset ng ating pagpasok po ng ating bagyo ay sinasara na po natin ang ating mga intake gates para po ma-safeguard natin yung ating mga standing crop ng ating mga magsasaka. At the same time, our dam safety group in every region, 24/7 po ang monitoring natin. And then we have a command center at central office to monitor all the status of the dam nationwide. Yun lang po, magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat, Ma'am Josephine. Ngayon po ay may mga katanungan po tayo na ibibigay at ibabato sa ating mga opisyalis po ng gobyerno. Unang-una po, sa OCD po, alin po bang mga lugar ang lubhang nasalanta ng bagyo at ano ang naging aksyon ng pamahalaan sa mga lugar na ito? At ilan po ang mga nasa evacuation centers kung meron po kayong detalye patungkol dito? Yes, ma'am. Ngayong umaga po, we are operating 277 evacuation centers, but based po sa update ng ating DSWD, umabot po ito ng halos 500. So we have around 17,000 persons inside and then another 65,000 outside evacuation centers. So ang talagang areas na nagrabehan po dito ay ang Metro Manila and then the provinces of Bulacan, Pampanga, Cavite, no? Batangas, Rizal, and then ito hanggang bukas po Pangasinan, Tarlac, and of course yung NIR natin medyo nagrabehan din plus yung Panay Island. So kasi since Thursday pa last week ay inuulan na po sila. So tuloy-tuloy po 'yan hanggang today and then ang forecast natin na tuloy-tuloy ang pag-ulan hanggang Thursday o Friday po. So masisiguro naman po natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Yes, ma'am. We are ready po with all the agencies na membro ng NDRRMC na naka-red alert po. Ready po ang ating mga search and rescue teams, yung ating mga transportation, yung ating mga relief goods from DSWD, medical teams from DOH, and of course yung ating mga strategic transport from the armed forces ay nakahanda po at yung buong OCD ay naka-red alert kasama ang mga 44 other member agencies. May panawagan po ba kayo, Asik Rafi, sa mga kababayan natin na hindi sumusunod sa mga kautusan kung kailangan silang i-evacuate?
Opo, ito po ang panawagan namin kung maaari po, kung talaga po ay makinig tayo, sabi po ng ating Pangulo, sumunod po tayo sa mga babala, sa mga abiso na binibigay ng ating mga authorities. Kung may kailangan pong panawagan na mag-preemptive evacuation, sumunod po tayo. Nakahanda po ang gobyerno na magbigay ayuda or tulong, no? Nandyan po ang ating DSWD, ang ating DOH, ang ating armed forces na handang tumulong at magbigay suporta sa ating mga local government units. Maraming salamat, ASEC Rafi. At of course, alam natin na priority din po ng Pangulo ang kalusugan ng bawat mamamayan. Tanong po natin sa DOH, ano po ba ang intervention ngayon ng government upang masiguro na ligtas na sa anumang sakit ang ating mga kababayan, lalo-lalo po yung mga nasa evacuation centers at yung mga nabaha po? Opo, Yusek Claire, magandang hapon po. No? Sa utos po ng ating Pangulo, meron na po tayong 31 na milyong pisong halaga ng mga emergency medicines and logistics na naka-preposition at malamang ginagamit na po sa mga local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Northern Mindanao. At dagdag pa po dyan, Yusek Claire, meron pang nakaantabay na 180 million na mga emergency medicines and logistics hindi pa natin redeploy pero pag kailangan po ay ating papakawalan. Ano pong mga kasama dito? Yung tinatawag po namin na Campolas, Cotrimoxazole, Amoxicillin, dalawang mga common antibiotic. Meron pong mefenamic acid, pain reliever, paracetamol, pampaalis ng lagnat, Orisol, laban sa diarrhea, Lagundi, laban sa ubo at sipon, at yung skin ointment, laban sa mga skin diseases katulad ng alipunga na nangyayari po ngayon dahil marami nga pong tubig. Meron din pong mga hygiene kits, mga drinking water containers at mga chlorine tablets para wag tayo uminom ng kontaminadong tubig, at meron ding breastfeeding kits para sa ating mga nanay. Tuloy rin po, Yusek Claire, yung pag-ikot ng mga DOH and local government doctors sa lahat po ng evacuation centers sa utos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yusek. Yes. ASEC, ano po ang pwede nating sabihin sa mga kababayan natin para pangalagaan din nila ang kanilang kalusugan? Opo, sa ngayon po mahalaga po yung anunsyo ng ating kasamahan si ASEC sa ating OCD. No? Pag sinabi ho talaga evacuate, marami ho kasing mga peligro sa kalusugan na maiiwasan kung tayo po ay malilikas bago pa man dumating ito. Halimbawa, yung pagkalunod. Pag meron ho tayong baha at bago pa man dumating yung baha, pag sinabi ng OCD ng LGU evacuate, iwas na po tayo para hindi tayo kailangang saklolohan dahil nalulunod tayo. Ikalawa po, yun pong ating tubig, pakuluan natin palagi kung wala tayong chlorine tablets. 2 minuto ho para hindi kontaminado at safe ang iinumin. At ikatlo, kung tayo man po ay napalusong sa baha, kasama na po ang ating mga kasamahan sa gobyerno, ang mga rescuers. Nandito po ang DOH at ang mga LGU doctors. Pwede ho namin kayong resetahan ng ating prophylaxis para hindi tayo magkaroon ng leptospirosis. Ang sintomas ng lepto, Yusek, hindi lumalabas yan in the next few days, mga 2 weeks later pa ho. Pero kung mabibigyan tayo ng gamot, agad-agad hindi po lalabas yun. Yusek? Yes, ASEC. Anong pwede nilang maranasan para sabihin nila, uy, mukhang may lepto na ako. So, ano po yung nararanasan nila? Sa simula po, Yusek, maaaring wala, pero kung after mga 2 weeks ang nangyayari po dyan, merong lagnat, sumasakit po yung kalamnan, yung mga kasukasuan, yung kalamnan natin, pwede rin pong magkaroon ng paninilaw, ng balat, saka ng mata, nag-iiba po ang kulay ng dumi. Ang mga tinatamaan ho kasi ng lepto, yung bato, yung kidneys, kaya madalas sa dialysis. Pwede rin yung ating baga, pwede rin yung ating puso, at kung malala po, pati yung utak, Yusek, pwedeng tamaan, pwede pong ma-ICU ang isang pasyente. Kaya pati po yung ating mga kasamahan sa MMDA, yung mga naki-clearing operations, magbotas ho kasi yung burak na natuyo po kahit wala ng tubig yan, pwedeng meron pa ho yung mga mikrobyo ng leptospirosis. Nandito po ang DOH para sa inyo. ASEC Albert, isa pa po, tanong natin, kapag let's say ikaw ay sumulong sa baha at alam mo na let's say may sugat ka at mukhang maapektuhan ka ng lepto, kailangan na ba agad pumunta sa clinic, sa ospital, sa doktor para makahingi ng gamot kahit wala pa po sila nararanasan na simptomas? Opo, tama po yun, Yusek, no? Kahit wala pa ho tayong nararamdaman ng sintomas, basta ho dumaplis sa balat natin yung tubig baha. Ang ginagamit nga ho namin pahintulad, yung pang tubig baha, parang tubig ho yan ng inidoro. Kung tayo nga po yung mapahawak doon, naguhugas ka agad tayo. So soap and water ka agad. Tapos, kumonsulta ho tayo kasi yung gamot, pwede naman hong ibigay ng libre sa ating mga government health center para wag ho tayong mauwi sa leptospirosis. Sa ngayon po, sa pag-iikot po ninyo, ano po yung mga kondisyon na po ng mga evacuees natin?
Ang kondisyon po natin, kakatapos lang po ng rounds ni Secretary Ted Herbosa sa Marikina, nagpunta po siya at tutuloy po yan sa mga ibang evacuation centers. Nakikita po namin na ang karaniwang sakit po ngayon ay ang ubo at sipon. Dala na rin po ng pabago-bago na panahon. Mabuti nga po umaaraw na, welcome po yan, pero alam po natin nagkakaroon ng iritasyon sa ating lalamunan at maaaring meron rin po mga simptomas tulad ng ubo at sipon na meron tayong mga virus. Huwag po mag-alala, hindi po yan delikado, basta tayo po ay naguhugas ng kamay at nagsusuot ng face mask kung kailangan, kung may sintomas, may iiwasan po yan. Salamat po, Asik Albert ng DOH. Punta naman po tayo sa DSWD. Sec Rex, mukha pong napasubok na po at napasabak na po ang ating automated repacking machine. Mukhang talaga pong napakinabangan mas lalo po ngayong araw. So ang tanong natin... Tama yan. Opo, go ahead po. Tama yan, Yusek Claire. Alam nyo, kung dati-rate, nung mano-mano yung repacking natin or semi-automated, nakaka-produce lang kami ng 8 to 10,000. Ngayon, na-doble natin yung capacity natin all the way to 20,000. Kaya nga, mabilis na nakakapag-responde tayo at ngayon may mga pumapasok na request mula sa mga local government units para sa kanilang mga constituent. Tuloy-tuloy po nating pinoprocess yan. So ngayon po, Sec Rex, sapat na po ba yung bilang ng mga prepositions food packs sa mga biktima po? Yusek Claire, tulad na nasabi ko, we have close to 3 million bago tumama si Krising. At hindi tayo tumigil. Ibig sabihin, may 3 million na naka-imbak nationwide. Sapat na sapat yun. Right now, ang pending request na lang sa amin ay mga nasa 40,000. We've already catered to almost 100,000. Tulad na nabanggit ko kanina, 95,000 na yung na-service natin na mga request para sa kanilang mga constituent mula sa mga local government units. May natitira na lang ng mga 40,000. At as we speak right now, pinipick up na nila at pwede na nilang kunin yun mula sa repacking center natin. Pero syempre, Yusek Claire, tulad ng sinabi kanina ng mga reports, mukhang masama pa rin ang panahon sa mga darating na araw. Hindi rin tayo tumitigil sa pagre-repack. Talagang pinag-iigting natin, pinabibilis natin kasi ang instruction ng ating Pangulo, laging handa dapat ang DSWD rumisponde. Hindi tayo nag-aantay na maubusan tayo ng supply bago lang tayo magre-repack. Sec Rex, tanong lang natin, paano ba nilang makukuha itong mga food packs na to mula sa centers po natin? Magandang tanong yan, Yusek Claire. Kung matatanda natin sa local government code, ang first line of defense o ang rumiresponde una sa mga kasakuna ay ang local government units. Ang mga city hall natin, provincial governments, municipal governments. Ngayon, alam naman natin na bagamat may resources itong mga local government units natin, hindi sapat minsan kasi may maliliit tayong local government units. Diyan pumapasok ang DSWD. Ino-augment natin o dinadagdagan natin yung maaring maging kakulangan ng mga local government units sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga constituent. So kung ang tanong paano makakakuha, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga local government units kasi meron silang sarili nilang mga goods at dinadagdagan naman yun ng DSWD. Inuuna natin syempre yung mga nasa evacuation center. Pero katulad na nabanggit ko kanina, bagamat na sa mga 15,000 lang yung bilang ng pamilya sa evacuation center pero nakapaglabas na tayo ng 95,000 na mga relief packs, ibig sabihin yung ibang local government units, katulad doon nakita ko kahapon sa Bulacan, ay binabahay-bahay na nila yung mga food packs, lalong-lalo na sa mga areas na sumabay yung high tide at yung tubig ulan. Kasi napakataas na ng tubig, so may mga second floor naman yung mga bahay, nandun na sila, so dinadala na lang sa kanila ng kanilang mga local government units. So in other words, mas mabilis po ngayon ang pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. Lalo na po na... Opo. Go ahead po, sir. Yes, Yusek Claire. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng ni Asek Albert, katulad ng DOH, hindi pa man tumatama si Krising nung nararamdaman na yung habagat sa Negros Island region, sa Region 6, sa Region 7, rumiresponde na tayo. Yusek Claire, ang utos ng ating Pangulo, kailangan laging omnipresent o laging nandun sa mga lokalidad ang DSWD. So marami tayong warehouses nationwide, kulang-kulang 1,000 yan. So yung 3 million na family food packs na napaulat last Friday, hindi yan natatagpuan sa 1 o 2 lugar lang. Nakakalat yan sa 1,000 warehouses hanggang sa pinakaliblib na mga pook sa ating bansa. Meron tayong mga warehouses sa kipagtulungan sa mga local government units. Ang natawag nga sa programa na yan, ng programa ng ating Pangulo, ay buong bansa handa. Nakahanda tayo every day, 365 days a year. Hindi tayo nagre-repack lang kung nandyan na yung bagyo. Maliban po ba sa food packs, ano po ba yung maaaring ibigay ng DSWD para sa mga nasalanta ng bagyo at nabaha po?
Sa mga evacuation center natin, sinasabayan natin yung food packs ng sleeping kits. Kasi alam naman natin, doon sila mamamalagi. So kailangan maski paano komportable sila. Nandun rin yung hygiene packs natin. Kasi alam naman natin na nabasa yung kanilang mga gamit. So yung mga susuot nila na sa araw na yon. At may cooking kits rin tayo na ibinibigay kasi may mga community kitchen na sineset up sa mga evacuation center. Pero bukod dyan, Yusek Claire, meron dalawang innovation na sinimulan lamang nitong administrasyon ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Una, may binibigay na rin tayo yung ready-to-eat box natin. Anong ibig sabihin? Kasi di ba pagkalikas sa kanila, syempre pagdating sa evacuation center, kadalasan hindi pa nasa-set up yung community kitchen. So importante na may kain kaagad ang pamilya. So doon sa ready-to-eat box, pag binuksan mo, nandun na yung mga high-protein cookies, yung mga luto na pagkain na easy-to-open cans at meron na doon mga kubyerto sa loob ng ready-to-eat box. So, habang sineset up ang kitchen, may nakakain na yung pamilya. Pero bukod pa dyan, meron din tayong water purifying or filtration na mga mekanismo. Yan yung nakita nyo, ininuman namin ni President Marcos nung isang araw, nung Friday. Napaulat na uminom kami galing sa isang balde na may filter. Tama yon. Etong produkto na to naman, binibigay natin sa mga evacuation center na may kakulangan sa tubig. Self-filtration na siya kahit na galing sa tubig ulan, kahit galing sa tubig sa gutter, katulad nung ininom namin ni Presidente nung isang araw, galing sa rainwater gutter yon, na-filtrate niya at makakainom. Actually, yung produkto na yan, matagal na sa merkado yan, ginagamit yan sa iba't ibang bansa, ngayon lang na-introduce sa ating bansa on a large scale. At para sa kapanatagan ng loob ng lahat, yung tubig na yon, lagi namin pinapatest rin sa DOH, sa FDA, para masigurado na malinis at kaaya-aya yung tubig na iniinom. Pero ang Pangulo na natin mismo ang uminom last Friday mula doon sa water filtration system na yon. Napakaganda malita niyan, Sec Rex. Pero ngayon, since tayo po talaga ay nagpapamigay ng mga ayuda sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo at baha, baka po meron po kayong mensahe sa mga LGU officials natin patungkol po sa pagbibigay ng mga ayudang ito. Kasi baka po yung iba ay nagagamit pa sa pamumulitika. Sa ating mga local government units, galing ako sa hanay nyo. Mataas ang aking pananalig na alam natin na ang prioridad natin ay ang kapakanan ng ating mga kababayan. Naniniwala ako na sa pakipagtulungan sa inyo, mabilis na makakarating ang ating mga relief pack para sa lahat ng mga nangangailangan. Sa DSWD, wala kaming pinipili dahil bawat buhay mahalaga at nananalig kami na ganoon rin ang opinion nyo, ganoon rin ang inyong pananaw. Sa ganitong mga panahon, ang bawat buhay mahalaga, walang pinipili, lahat tinutulungan at ang DSWD handang umagapay sa mga pangangailangan ng inyong mga constituent. Magsabi lang kayo sa amin. Sa mga kababayan po natin, ano naman po yung mabibigay nyo assurance para sa kanilang ikagiginhawa kahit po nasasalanta sila ng bagyo at baha? Sa ating mga kababayan, tulad ng sinabi ng ating ni ASEC Rafi ng OCD, una makinig ho tayo sa ating mga local officials. Pag sinabing kailangan natin lumikas, kailangan natin mag-preemptive evacuation. Importante yon. Alam ko na sa utak, sa isipan nyo, medyo magiging hindi tayo komportable sa loob ng mga evacuation center. Tama naman yon. Pero sisiguraduhin ng DSWD na makikipagtulungan kami sa inyong mga lokal na pamahalaan para masigurado na ang inyong mga pangangailangan sa loob ng evacuation center ay nagagampanan. Pagkain, tutulugan, mga gamit pangluto or mga hygiene kits. Sa ating mga kababayan, importante na sumunod tayo sa ating mga lokal na pamahalaan at ina-assure kayo ng DSWD na ang inyong pamahalaang nasyonal ay nakatutok para sa inyong mga pangangailangan. Ang instruksyon ng ating Pangulo, ang utos ng ating Pangulo. Sa ganito mga panahon, walang pamilyang apektado ang hindi nakakakain ng maayos dahil bawat buhay mahalaga. Maraming salamat, Sec Rex. And punta po tayo sa NIA kay Deputy Administrator Josephine Salazar. Ma'am Josephine, okay, sa pag-release po ng tubig mula sa dam, tanong natin, paano po ba naaabisuhan ng ating mga kababayan na sila ay maaapektuhan sa pag-release ng tubig ng dam? Yusek Claire, andito na po ang aming administrator, Eddie Guillen. Siya po na po ang sasagot po ng mga katanungan. Sige po, ma'am. Salamat po. At punta natin si DSWD Sec Rex Gatchalian. Maraming salamat, Yusek Claire. Sa ating mga kababayan,
alinsunod sa utos ng ating Pangulo, sinisigurado po ng DSWD na may sapat na pagkain ang mga apektadong pamilya, lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center. Huwag ho kayong mag-alala, meron ho tayong naka-preposition na 3 milyon na family food packs sa 1,000 na warehouse at malalapit yung mga warehouse sa inyo. Huwag ko kayo mag-alala, handang-handa ho ang DSWD sa utos ng ating Pangulo na tumugon sa inyong mga pangangailangan sa mga darating na araw kung maapektuhan tayo nito mga sunod-sunod na habagat. Maraming salamat, Sec Rex. At muli, maraming salamat sa mga nakasama po natin dito sa press briefing. Isang panawagan mula kay Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya upang pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Bilang mga kawani ng gobyerno, kayo ay may responsibilidad na dapat isapuso at gampanan. Ngayon ang panahon upang ipamalas sa sambayanan kung bakit kayo tinaguriang public servants. Magkaisa at magkabayanihan tayo para tiyakin na ligtas at nasa maayos ang kalagayan ng ating mga kapwa Pilipino. Para naman sa ating mga kababayan, hindi po kayo nag-iisa. Nasaan man kayo ay darating po ang tulong dahil patuloy ang koordinasyon at unified response mula sa mga ahensya ng gobyerno. Sa gabay ng may kapal, naway manatiling ligtas ang lahat sa kabila ng masamang panahon na ating nararanasan. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Magandang araw para sa matatag at nagkakaisang bagong Pilipinas.